Matatanong nyo, ito ba'y parusa ng Diyos? Ganun ba kalupit ang Diyos? Hindi po kailanman naging malupit ang Diyos. Marahil, pinaramdam lang ng Diyos sa atin. Ginigising lang ng Diyos ang bawat isa sa atin na kung saan huwag mong kalimutan naman ang Diyos. Hindi na naiba sa atin. Marami ang taong patuloy na nagsasaya. Marami ang taong patuloy na tila nakakalimutan ang Diyos dahil ang laging iniisip nila ay ang kanilang sarili. Kaya nga mga kapatid, ang pandemic na dumaan sa atin, kung ilalagay lang natin in a positive aspect, marami ang nabago. Pinabinibago ng Diyos ang mundo. Nakita natin ang kagandahan ng kalikasan. Nakita natin ang kahalagahan ng bawat isa. Kasi minsan nakakalimutan natin yung essential sa ating buhay. Ang lagi na lang ang gusto ng trabaho, ang gusto na lang ng tao ay magtrabaho na magtrabaho. Gawin ang gusto niya sa kanyang buhay. Pero yung pinaka-essential, minsan nakakalimutan. Ano yun? Ang magpasalamat sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, yung pangyayaring iyon marahil, isang panibagong yugto na nagpamulat kay Noah at kay Lot. Nakita naman natin matapos ibigay ng lahat ng Diyos ang kanilang pangangailangan, subalit hindi nila nagamit ito ng tama. Kaya nga sabi nga in our gospel kung saan ito yung tinatawag nating the parousia, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ilang linggo na lang, isang linggo na lang, o 2 linggo na lang, papasok na tayo sa sinasabi nating Adbyento, sa pagdating ng ating Panginoon. Subalit tinitingnan dito, gaano nga ba tayo kahanda sa pagsalubong ng ating Panginoon, sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, ang gaganda na ng mga tahanan, maliliwanag na, nagkataas ang Christmas tree, ramdam mo na ang kagandahan ng panlabas dahil para bang we so excited sa pagdating ng Panginoon. Pero yung mga bagay na yon, hindi naman doon mananahan ang Diyos Mananahan ng Diyos sa puso mo. Malinis nga ang tahanan mo, maganda nga ang Christmas tree mo, ang liwanag ng mga tahanan, bunga ng Christmas light, pero yung puso mo, baka tigip pa ng sama ng loob. Baka yung puso mo, balot pa ng kadiliman. Saan nga ba nagahari ang Diyos? Nagahari ang Diyos, walang iba, kundi sa taong marunong umibig at magmahal. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan, wag nawa nating tignan bilang isang parusa ng Diyos. Tignan natin yon bilang isang pagtapik at ginigising tayo ng Diyos. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos, tayo kuminsan na nagpaparusa sa ating sarili. Bakit? Kinakalimutan natin ang Diyos kapag nakuha na natin ang ating gusto. Kaya nga mga kapatid, ang pagbabago sa ating mundo, masasabi natin, is now a change. May bagong mundo, subalit sa panibagong mundo, makita nawa natin, magising nawa ang bawat isa sa atin. Hindi sapat na meron kang yaman, hindi sapat na ikaw ay may trabaho, kung ang pamilya mo naman hindi mo nabibigyan ng pagkakataon. Hindi sapat na may pera ka, pero wala ka namang Diyos sa iyong buhay. Mabibili mo ang lahat, pero tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang patunay pa rin na mamumutawi sa ating mga puso. Amen.